Balikan natin si Manang Milky Rinan. Milky, please come in. Lakay, pinabura ng ilang leader ng Kamara ang pagsama ni na dating Senator Leila de Lima at Attorney Chel Jokno sa komposisyon ng House Prosecution Team sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ng La Union na ang posibleng pagsali na De Lima at Jokno ay magdadala matinding lakas sa legal aspect at magpapatibay sa credibility and integrity para mapanagot ang pangalawang Pangulo. Ipinagmalaki ni Ortega na si De Lima at Jokno ay kapwa kinikilalang mga eksperto sa batas at matagal ng kritiko ng mga pang-abuso sa karapatang pantao. Ang pagsamaan niya naman ito sa prosecution panel ay magpapabigat sa impeachment case laban kay VP Sara. Sa panig naman ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, ang pagsama ni De Lima at Jokno sa prosecution panel ay nagpapakita ng determinasyon ng Kamara na papanagutin si VP Sara sa pamagitan ng impeachment process. Sa pagpasok lakay at Sister L ng 20th Congress sa Hulyo, si Jokno ang kinatawan ng Akbayan Party List at si De Lima naman ang kinatawan ng mamayang Liberal Party List. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa... Yes, Akay. Ayan, sa prosecution, pwede niyang, pwede niyang interrogate ba ang VP pagdating na impeachment? Ang sabi ng prosecution panel, Lakay, merong mga panahon ng pagdinig ng impeachment na hindi kailangan dumalo ang Vice President. Pero meron naman daw panahon, halimbawa ongoing ng impeachment process na ipapatawag nila ang pangalawang Pangulo. Pero depende. Kasi alam mo naman, Lakay, ang naging ugali ng pangalawang Pangulo sa mga ipinatawag na hearing ng House Committee on Good Government, naging sa Quadcom, na hindi niya talaga pinuntahan. Maging yung budget ng kanyang tanggapan ng Office of the Vice President, hindi niya sinipot. So ang sabi nga nila ay baka ganito din ang maging strategy pagdating naman o pagsisimula ng impeachment trial. Palagay ko magbabago ngayon man ang Milky. Alam mo kung bakit sa Congress kasi noon kinukuyog siya, wala siyang kakampi. Si Marcoleta lang yata ang kakampi niya. Ngayon, maraming kakampi sa Senado, Manang Milky. Yes, Lakay. Ang sabi nga, pagdating, Lakay, sa impeachment, hindi pa sinasabi natin, kahit na napakatindi nung ebidensya, it's still a numbers game. Totoo yan. Ayan. Oo. At ayun pa lang, Lakay, magbilang ka na, Sister L, sino ba ang mga kapartido, mga kakampi? Binilang ko na 11 na Oo, medyo na to, Manong Milky. Oo. Kaya lang, sabi naman nakausap kong pro-impeachment, huwag silang makakaasa, Lakay, sabi niya. Hindi pa kampante, gano'n. Wala pang pidap yan. Sabi niya. Kung ano yung lumalabas sa bibig mo. Lakay, alam mo sila, Lakay, napakadaming informasyon talaga. Di ba, Manang Milks? Alam mo naman. Oo, totoo yan. Alam mo naman. Yung nagko-cover sa Malacanang, Lakay, ikaw pinapakinggan eh. Alam mo naman kasi, Manang Milky, kahit bata pa tayo sa media. Ayan. Wow, Manang Milks. Oo na kami, pero biglang may bata pa sa media eh. Johnny Gen Z sila, Lakay. Feeling Gen Z. Huwag naman nga Gen Z, millennials. Millennial naman daw. Alam mo naman ako. Bata ka pa sa media, Lakay. Alam mo naman, pinanganak ako, 1985 nasubaybayan na kasi natin yung mga controversial na yung mga impeachment kay Justice Corona, impeachment kay dating Pangulong Erap. Ayan na. So, at least, ano natin yung nangyayari. May karanasan na tayo dyan. Manang Milky, ikaw din. Ikaw nasa Senado yata ng impeachment ni Erap. Pero ako kay Lakay, kay Erap. Ayan. So, alam natin yung naikukumpara natin yung mga nangyayari, di ba? Pero Lakay, tingnan mo naman ang integridad ng Senado. Yun na nga masasabi ko. Ang komposisyon ng Senado, Lakay, during the impeachment trial ni Corona at ni, of course, ni former President Joseph Estrada. So parang may sinasabi rin si Manang Milky. Kaya sabi nga nun baka mag-kumandidato, mag-artista ka muna.
Ngayon ayaw na mag-artista bago tumakbo. Ayan. Thank you daw kay Robin Padilla. Uy, ang daming artistang natalo, Ayan nga, ayan. Totoo yan. Dapat nag-artista ka lakay, pero wala ka namang kalaban lagi dyan. Ayan nga, kaya di bale, ha? Diyan ka na lang. Diyan ka na naman. Gawin mo ng Vice Mayor si Sister Elle. Ina-appoint ko na nga Vice Mayor na ako, Manang Milk. So, Okay, so kumusta yung labanan na speakership? Ayan, matatag ba ang Speaker Romualdez laban kay Congressman Toby? Ayan, may dark horse pa, Congressman Albi Benitez, at meron pa. Yes. Sabi ni BP, Pulong. Ayan, Pulong Duterte. Dami talagang alam nila kay. Alam mo yung ating mga bubit, mga A1, sabi nga, first-hand information dun sa mga sources natin. Well, aminado naman kami lakay na pagdating ng Hulyo, baka magkaroon ng paghamon sa liderato ng Speaker Romualdez. Tama yan, lumalabas yung pangalan ni na Congressman Toby Chanco at magbabalik si Albi Benitez lakay, hindi ba? Oo. Sa Kamara. Oo. So, matunog yung mga pangalan nila. Pero kumpiyansa naman dahil ang majority, actually halos lahat ng komposisyon ng Kamara ngayon ay tagalakas si MP. So, kung mag-aasa doon si Speaker Romualdez sa tulong na ang mga tagalakas. Ayan, siyempre, lamang ang incumbent, at lamang ang pinsan ng presidente. Oo. At saka yung party lakay, syempre bibilangin nila yan kung hindi ka bumoto, na ikaw ay tagalakas at hindi ka bumoto. Pero ang isa pa sa mga creative na hindi nalaman ng bubwit mo lakay, ano ang magiging factor ni Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo sa pagpili ng susunod na House Speaker? Kailan pa ba i-memorize yan? Game changer din si Madam. May kumpas pa rin siya sa Kamara. Ay, oo naman. Pero ang sabi nga ay majority lakas pa rin. So, most probably, si Speaker Romualdez. Ayan, kaya wag kang magtaka kung suporta ng dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Pulong Duterte. Sabi ko, ito talaga sila kayo siyempre, kapatid ng BFF, BP Sara. Ayan, friendships nga pala sila. Ayan, tatahimik ang Aling Gloria, pero makamandag pa rin. Ayan. Tahimik nga. Kaya mo, antay-tahimik, Congresswoman pala. Wala siyang kalaban Walang kalaban. Ayan, siyempre. Okay, abangan natin yung Manang Milky. Ayan. Teka muna. Abangan natin lakay. Kailan ba magkakaalaman dyan? Kailan ba magbubotohan? Siyempre, after SONA na opening. Opening ng SONA lakay sa umaga. Sa umaga. Kasi di ba hapon yung SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa hapon, kasama niya sa rostrum, di ba, yung Speaker at saka yung Senate President. Matindi rin ang usapan sa Senado lakay at Sister Elle. Malalaman natin kay Raymond mamaya. Itanong mo na lang kay Raymond. Pero maganda rin ang usapan dyan sa Senado. Teka mo naman ng Milky, di ko matandaan, pagpasok ba ng opening ng session after 20th Congress, bago na yung dapat Speaker at bago na Senate President, ganun ba yun? Ito ang senaryo lakay, Sister Elle. Sa opening ng 20th Congress sa umaga, dadalo na lahat ng mga congressman. Ngayon magbobotahan sila. Magbobotahan sila kung sino yung mga House leaders, kabilang dyan ang House Speaker. Akala ko yung pagdating sa hapon lakay, pag-akyat nila doon sa rostrum, di ba dalawa sila, Senado at Kamara, may kinatawan doon, Speaker of the House, Senate President, nasa gitna ang Pangulo. Doon mo na makikita na kung sino yung nakatayo doon, magkabilang panig, yun yung nanalo sa botohan noong umaga. Akala ko yung dati pa, hindi na pa, kailangan na bago na yung leadership. Sa umaga lakay ang botohan. Ayun. Okay. Pati yung kanilang mga House leaders, kung sino yung mga majority leader, minority leader, assistant, yun yung mga magbobotohan sila, pati yung Speaker of the House. Okay nga, Rude. Maraming salamat, Manang Milky. Abangan lakay pagpasok naman ng 20th Congress. Ako si Milky Reguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.